Hayaan niyo po pagdating ng araw, makakapagbuo din kami ng aking kapatid na Divine Mercy Tenors. Ngayon po, isa pa rin pong mag-aalay ng awitin sa gabing ito. Tawagin ko po ang ating kapatid na si Magno Guevara. Mapagpalang umaga po sa gabi nito, ang aking pagbati sa inyong lahat. Salamat po sa inyong mga palakpak. Ay, nandito pala siya po. Bless muna ako sa iyo. Sana hindi ako magkawali. Para po sa ating lahat, pag-ibig ko sa iyo, aking Ama, ay wagas at totoo, pagkat ikaw ang kasama ko sa paglalakbay ko. Nadama ko, Ama, pag-ibig mo. Akala ko'y iniwan mo ako, subalit di pala totoo, ako'y binuhat mo. Ang aking buhay ay naging mapayapa nang ipinagkatiwala ang lahat sa Ama. Salamat po, Ama, ang pagsaklolo mo, pagsubok na handog mo, pinatatag mo ako. Pag-ibig ko sa'yo, aking Ama, ay hindi magbabago, pagkat ikaw batong sandigan ko, buhay ka ngang totoo. Ang aking buhay ay naging mapayapa nang ipinagkatiwala ang lahat sa Ama. Salamat po, Ama, ang pagsaklolo mo, pagsubok na handog mo, pinatatag mo ako. Pag-ibig ko sa'yo, aking Ama, ay hindi magbabago, pagkat ikaw batong sandigan ko, buhay ka ngang totoo. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Salamat kapatid na Magno sa iyong magandang awitin. At ngayon naman po, tawagin na po natin ang ating Mother of the House upang magbigay ng mensahe para sa ating pong lahat. Si Mother Marisa. Salamat po, Ama. Purihin, dakilaan po ang ating Panginoon. Pag-akyat po ni kapatid na Ana, nagtanong po agad siya. Sabi ko, nakakaaliw. Sabi ko gano'n, sino nga ba ang tatanggi sa pagbabahagi sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon? Wala. Sapagkat bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, ang ating Panginoon ay gumagawa sa ating buhay. Amen po ba yun? Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay, paano ba pinangangalagaan ng Diyos ang ipinunla niya sa puso ko? Alam niyo po, wala ngang Diyos na bababa, subalit may isang Apo Kunchi, ang kinalugdan, na siyang nangangalaga ng puso ng bawat isa. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, kung tayo pong lahat ay
ibibigay po natin ang buong buo yung puso natin sa Diyos, kung paano po siya nagtalsak ng buto sa ating puso sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi ito dadali-dagling mabubunot ng sinuman. Amen? Kundi, ito'y magagamit mo, mapapakinabangan mo, kagaya po ng aming nararamdaman sa bawat araw, na anumang damo ang tumubo na gawa ng tao sa puso mo, kapag tumungo ka sa dakong ito, o araw-araw nabubunot ng Diyos kung ano yung damong ito na nakasisikip sa puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yan po, ganyan po kadakila ang ating Panginoon na hindi masyadong nasusuri ng bawat isa kung gaano kahalaga ang bawat salita ng ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, yan po yung nagsisilbing bitamina na siyang dumidilig sa bawat araw upang patuloy na yumabong yung ipinunlang buto ng Diyos sa aming puso. Amen po ba yon? Na sa unang pagkakataon, palagay ko nahirapan ng Diyos sa puso ko. Amen? Sapagkat, siyempre po, bago-bago pa lang po akong alagad, alam ko po at naramdaman ko po na nasilayan ng Diyos na mabato ang puso ko. Nasilayan ng Diyos na wala kang makikitang buhangin kundi parang graba yung puso ko. Subalit dahil ang ating Panginoon ay mapagbata at tuwirang nadaramdaman po niya na kung yung tatalsa kanya ng kanyang aral ay tuwirang susunod sa kanya, sadyang pagtsatsagaan niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sige po, damhin niyo po. At unti-unti po sa paglipas ng panahon bilang isang alagad, yung parang graba na nakalagay sa puso ko ay unti-unting nahawi. At pagdaka po, ginawa ng ating Panginoon na subukin ang iba't ibang uri ng buto na maitalsak sa puso ko upang tuwirang makakita ng tamang lupa sa puso ko. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ay nakita ko po sa dakong ito na sa pagbabata po ng ating Panginoon, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, sadya pong nawala po yung bato-bato, yung mga bato sa aking puso, at sa pag-usad ng panahon, masasabi ko po sa inyo na sa pagkakataong ito ay, alam ko po na ang nagagalaga ng itinanim na buto sa puso ko ay ang Diyos. Amen? Sapagkat, nararamdaman ko po sa bawat araw ng pagtalima sa dakong ito at sa bawat kapahayagan ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, kung paano po niyang nililinisan bawat araw ang itinanim niyang punla sa puso mo. Amen? Kaya nawa po tayo pong lahat upang mawala po ang tuwirang bagabag at ang maipalit ay ang tunay na pagtitiwala, huwag po natin pabayaan na yung mga damo naggawa ng tao na magpapasikip sa pagyabong ng ipinunla ng Diyos sa puso mo ay pababayaan nyo lang na manahan siya. Kundi sa bawat araw ng pagtungo sa dakong ito, makinig po kayo ng mainam at mataman at namnamin nyo po sa puso nyo, yun rin po ang unti-unting magbubunot ng damo na yon na dala-dala nyo sa puso nyo. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, sa pamamagitan po nating mahal na Apo Kunching. Napakaraming salamat sapagkat, sabi ko nga, kung ibinigay ng Diyos ang kaganapang ito noon pa sa unang buhay, disinsanay hindi na tayo magkikita-kita. Subalit hindi ibinaba ang karapatang yon, kundi ang karapatan ay ibinigay sa dakong ito upang maging tipanan niya. Maging tipanan po niya sa ating mga anak, tayo pong mga anak niya, na sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay nagkaroon ng puwang na tayong lahat ay matamnan ng mainam na punla upang maging isang tunay na anak ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa simple at payak na pandama na ibinigay ng ating Panginoon, mapagyayaman mo lang yon kung patuloy mong ipapaubaya ang puso mo sa Diyos. Amen? Sapagkat sa pinakapayak man na pinagmulan, kung ang puso mo ay unti-unting dinadalisay ng Diyos upang maging makinang sa kanyang paningin, lahat ng igagalaw ng partes ng iyong katawan ay naaayon din kung ano yung gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya sa bawat araw po, kagaya po ng ating mga Kuya Caps,
kahanga-hanga po sila na nagpupuri sa Diyos. Sapagkat bihira po natin yung masilayan sa iba't ibang mga gawain, bihira po nating masilayan na ang mga kalalakihan ay nagpupuri sa Diyos. Amen? Subalit sa dakong ito, malaya po na ibinibigay ng Diyos ang kaukulang karapatan upang siya'y papurihan at pasalamatan. Na alam ko po na paglisan po natin sa dambanang ito, kahit saang dako tayo tumungo, sigurado may mga damo na nagpupumiglas para makisabay sa pagtubo na ipinunla sa atin nating Panginoon. Amen? Kaya ang pinakamaganda po na maibibigay ko po sa inyo na iiwanan, kung sino po ang nagtanim ng mainam na damo, doon po kayo magpaalaga. Amen? Sapagkat dahil siya ang nagtanim, siya ang mangangalaga, sigurado ang pangangalaga niya ay hindi ipapariwara ng sinuman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya muli pinupuri ko ang Ama, pinasasalamatan, na sa bawat araw, pag-usad ng panahon, mula Lunes hanggang Sabado, at Linggo ay isang araw na pahinga, ang panibagong araw na kaloob-uli ng ating Panginoon sa susunod na Linggo ay sadyang kapanapanabik, sapagkat sa bawat araw, ang kanyang salita, ang kanyang pag-uulat ay walang pagkasawa. Bagkos, kung ito ay nagiging tama sa timpla mo bilang tao, patuloy mong mararamdaman na laging bago ang hain sa'yo. Amen po ba yun? Sapagkat kailanman, ang ating Panginoon ay hindi naghahain ng paulit-ulit hambing sa pagkain, na kapag mayroong natira ngayon, iinitin mo mamaya, iuulam mo, at bukas pa pwede pa dahil ilalagay mo sa rep. Ang ating Panginoon ay hindi. Bawat araw, ang ibinababa po niyang pagkain sa atin ay sariwa. Kaya kapag tinikman mo, hindi ka magsasawa. Buhay po bang Diyos? Kaya nawa po, tayong lahat ay mithiin po at pangalagaan kung ano ang pundasyon na mainam, na tayo po'y tinamnan sa ating kalooban ng ating amang mapagmahal, upang saan dako man tayo humakbang, ay wag natin siya makalimutan, bagkos kung saan ang kanyang tipanan, tayo'y tumungo sapagkat sa tuwina siya naghihintay.